back again to my YouTube channel. So, mga 2 hours na mula nung nakauwi kami ni Marvin dito sa bahay. Kumain lang kami. Kinain namin yung seafood boil na tira. Tapos yung laing. Yung laing talaga. Kahapon ko konti na sinabihin ako ni Tita Remy. Sabi, Crystal, kumuha ka na nung laing mo. Baka maubusan ka pa. Ay, ayun, ang dami naghanap din ng laing. So, ngayon naman, si Marvin, ayan. Maglilinis kami ng barbecue kasi nag-barbecue kami kahapon. Tapos kagabi naman nalinis na namin dito. Ano na lang, mag-aano na lang kami dito. Parang okay na din eh, parang nawalisan na din ata kasi hindi na naman ganun kadumi. Kasi simot na namin yung mga maliliit na nasa sahig. Pupunasan? Wow, hoti! Ito yung pinag-barbecuehan, guys. Tuwan-tuwa yung mga bisita namin sa backyard kasi ang ganda ng backyard dito. Talagang ilalagaan niya yung mga backyard. Yan, di ba? Ayan yung lilinisin namin. So, first time namin maglilinis ni Marvin. Hindi namin, paano ba tatanggalin lang ganito. Ano to? Panglinis. Okay. May panglinis naman pala. Kalak na tatanggal to. Hindi, nakapaglinis na. Hindi ganito yung yung dun sa condo. Kasi dati 'di ba cleaner ako sa condo. May time na naglilinis pala kami ito. Natatanggal yung, alam ko natatanggal yan eh. So ayan, pakita ko sa inyo. Tapos ito gagamitin namin tong hose na to. Kaso saan namin saan namin lilinisan? Syempre ilalagay namin sa parang medyo, wala kasi ditong parang maliit na butas na para sa imburnal ba. Wala eh, walang butas. Saan kaya? Ayan. Ang laki na. Oh my God. Ang ganda. Mga gantong oras tayo nag-start kahapon eh. Mainit pa. Paano yan? Kukuskus dito? Alam ko tinatanggal yan eh. Or bagsak. Paano kaya yan? Buksan lang natin tong guys. Dito kasi ako Arikon, sakit. Tusok. Masakit to eh. Dito yung bukasan kasi. Sabi ni tita nun kahapon. Buksan ko. Sabi ko, tita, ang sakit naman ito, be. Tusok ako. Ito na si Marvin. Nag-start na siya. Saan natin lilinisin? Diyan na lang? Yung Okay, sige. Okay. Ganiri pala ito buksan, guys. Alam ko na kung paano. Kanina tatanong ko si Marvin. Pusitan natin para Ayan, natatanggal yung mga dumi-dumi. Isa lang yung pang kuskus, be. Ay, pumatalsik. Ay, malakas pala yun. Minsan nga, magdilig-dilig ako dito pag wala akong pasok ng weekend. Sabihin ko, tito, magdilig-dilig ako minsan. Nakakatuwa din magdilig-dilig eh. Siyempre sa Pilipinas, ang dilig lang natin tabo. Guys, tapos na yung dumi ng kamay ko kasi namit ko yung pangkuskus eh. Ayun yung dumi. Ayun si Marvin. Uy, ayusin mo. Baka masakit yung tusok-tusok eh. Ayan. So, okay na guys. Nalinis na namin. Hindi ko lang alam kung saan nakalagay yung yung walis nila tito. Ayan, mukhang bago na. Yes, kinuskus ko yan. Ang bonggang-bongga. Papasok na ni Marvin yung Ayun ba yung yung pinaglagyan ng taho. Kasi Marvin guys, ako magpahangin lang ito ng kauntian. Grabe, nakaupo ako doon kasi ako sa gate kanina, nakaupo. Talagang upong-upo na ganyan guys. Para akong natai. Diyos ko, ramdam ko para akong natatain na. Sabi ko, ang tagal kong nakaupo ako nagkuskus eh. So, ayun nga. Bali, kahapon kasi, napanood ko pa ng konti yung sa Spot Pinoy. Nag-comment nga ako, binati ko sila Kuya Rai, si Kuya Mark, saka asawa ni Ma'am Ina. Tapos yun, mga 5 yun mahigit. Nagdating na yung mga bisita namin. So, napatay ko na yung panonood ko. Kanina, siya pinanood ko, tinapos ko. Tapos ang ganda ng topic nila, guys. Yung topic nila ay about sa paycheck to paycheck ba dito sa sa Canada. Parang ko na rin sa vlog namin kasi yun nga ng mga ibang nandito na sa Canada, mga nagrereklamo kasi paycheck to paycheck lang daw sila dito dahil nga madami silang binabayaran. Tapos sabi nga ni Ma'am Ina, siguro daw depende rin daw yan sa budgeting saka yung lifestyle daw. So ayun nga, kasi yung last year nga, syempre yung namin ni Marvin, yung budget talaga namin talagang talaga namin. Pero hindi naman yung talagang tinitipid namin yung sarili namin sa pagkain. Madami naman kami mag-grocery.
Tsaka, ang kain nga lang namin noon, syempre nagsisimula pa lang kami once a month sa kain sa labas. Kaya yun, nakatulong sa amin para makaipon kami nung 2 tuition ni Marvin. Kasi unang tuition, si Marvin ang nagbayad. Magkano ang tuition ni Marvin? 400,000. Inano niya yun, galing yun sa ipon niya nung nagbabarko siya. Tapos, yung pangalawang tuition, ayun na nga, yung ginamit namin yung funds nila mama dahil nga, for 3 months, mula January hanggang March, kasi March nga ba, katapos ng March or first week ng April, bayaran nung second sem ni Marvin. At ang naiipon pa lang namin that time is 1,000 Canadian dollar. Ay, ang tuition ni Marvin, 9,000. Kaya sabi ko, naiiyak-iyak na ako. Sabi ko kay Marvin noon, promise ko sa kanya, hindi natin gagalawin yung pera. Magtatrabaho ako. So, hindi enough yung work ko that time dahil part-time lang lahat ng trabaho. Ang dami kong trabaho pero part-time lang siya, minimum yung sahod ko. Nasa receptionist ako, tapos na doon ako sa Five Guys. Kaya ayun, kaya naghataw-hataw talaga ako. Pagkatapos noon, sabi ko kay Marvin, hindi na natin magagalaw yung pera. Doon na dumating na nagta 13 hours na ako sa trabaho. Sabado at Linggo may trabaho din na ako. Talagang walang tigil guys. So hindi na kami nakikita ni Marvin. Video call na lang talaga kami. Yun talagang yung hirap namin ni Marvin that time. May yun. Nag-start yun ng March to May. Tapos ang laki nung naipon ko. Kasi that time din hindi kami masyadong kumakain ni Marvin sa labas. Kung kakain kami sa labas talaga isinisingit ka lang kung ano yung oras na vacant ko. So, yung 13 hours ko, may 1 hour akong pahinga. So, 4? Ay, hindi. 3. Alam ko 3 yung tapos ng work namin. Oo nga, 3 yung tapos or 4. Tapos, ang balik ata namin, 5:30 yung start hanggang 10:30. Kaya si Marvin pupunta ng downtown paghapon, pahinga ko na bago ako sa panggabi ko na part-time. Same lang naman yung company. So, yun, kumakain kami sa malapit na kainan, Jollibee. May nambash nga sa amin that time dahil nga meron daw kaming bit-bit ng kanin sa Jollibee. Parang mali daw yung ginawa namin. Alam mo naman tayo mga Pilipino, talaga tayo sa rice. Kasi nung umorder kami nung Jollibee, wala siyang rice or may isang rice lang, tapos 2 chicken. Nagdala si Marvin ng rice. Siyempre rice talaga tayo, lalo na tayong mga bagong dating dito, rice talaga tayo. Kaya ayun, sabi ko, wala namang problema kasi madami namang gumagawa, no? Hindi lang naman kami, yung mga nasa Pilipinas din syempre. Tsaka may mga nakikita rin kami mga ibang nagbibideo na may dala silang kanin talaga. Wala naman kaming inaano kumbaga gusto lang din talaga namin kumain sa labas syempre pag nag-order pa kami ng kanin, ang mahal din ng kanin. Tapos may mga nagko-comment, tapos nagme-message sa akin na mga international student, paano daw kami nag-handle ng budget namin dito sa Canada, paano daw kami nakaipon ng tuition tapos sobra pa. Kasi nga nung dire-diretso ako ng work, si Marvin may work naman that time na din, pero konti nga lang yung oras niya. Kung may maiipon siya sa kanyang part-time, pambayad lang din ng FIDO niya, saka transport, tas konting savings ba. Pero pinagasama naman namin yung pera namin dahil nga pambayad ng tuition. Ayun. So, nung nakaluwag na kami, kasi malaki yung naipon ko guys, nung panahong yun, parang umabot ata ng 13,000 Canadian dollar yon. Tapos, doon ako nag-decide na kukuha na ako ng full-time dahil mag-8 months na kami, hindi pa ako nakakakuha ng OHIP dahil kailangan ko full-time kasi lahat ng work ko part-time lang yan. Nag-grab lang talaga ako ng mga oras para humaba talaga yung ko. Siyempre, pag mahaba yung oras mo, mas malaki yung sahod. Pero malaki din yung tax ko. Pero thank you din dun sa work ko na yan. Ang laki ng kaltas sa tax nila. Wala akong binayaran na naka-refund pa ako dahil nga sabi sa akin ng accountant, ang laki daw ng binabawas talaga sa akin, kada cut-off dahil nga malaki yung sinasahod ko noon. Ang laki. So, ayun nga, sabi ni Marvin, na stress din ako noon kasi 3 weeks akong walang trabaho kasi in-expect ko may work na ako talaga that time. Yung pala wala pa. So, wag tayong makampante
na may work na tayo hanggat hindi tayo pumipirma. Sabi ko, sa bahay lang ako. So, labas lang ako na labas, nagmo-mall kami ni Marvin. Yung para mga window shopping lang. Tapos, ayun, pag lalabas din kami ni Marvin, punta kami pasyal dito, downtown, or pasyal kami sa Center Island. May mga bit-bit kaming pagkain ni Marvin talaga. Hindi kami bumibili kasi nga, medyo pricey din talaga sa labas. Ayun, kaya nakaano din talaga kami, ang laki kasi, ang laki ng mababawas sa'yo kapag talaga kumain ka lagi sa labas. Tapos, pagkakain kami sa labas ni Marvin, naghahanap talaga kami sa TikTok or Facebook, ng murang kainan dito sa Toronto. May mga nakikita kami, gumagastos lang kami dalawa lang ni Marvin, gumagastos lang kami ng $32, dalawa na yung pagkain namin. Kasi ang dami naman ng serving, so naghahati kami ni Marvin. Tapos, hindi kami guys, hindi kami nagsha-shopping last year ni Marvin, kahit ang daming sale. Kaya nga nagtataka ako, sabi ko, grabe ang dami nilang mag-shopping kapag nag-sale talaga, sobrang daming tao. Tapos ang lalaki ng bag na bit-bit nila, tapos kami ni Marvin, wala kaming bit-bit, wala lang, nag-window shopping lang kami. Tapos, ayun, hindi rin ako, kasi dati naman, nag-iba kasi yung mindset ko pagdating sa pera nung graduate ako, nung na-hospital yung papa ko. Hindi na ako naging magastos kasi dati ang gastos ko talaga guys, pinagagastosan ko yung susuotin ko, yung sa mukha ko, kasi alaga din sa skincare. Tapos basta kung makikita niyo yung mga dati kong picture nung panahong hindi pa ako nililigawan, or nililigawan ako ni Marvin ngayon. Kasi nung nakilala ako ni Marvin, kakagraduate ko lang talaga ng college guys doon. Kaya nga niloloko ako ng mga kaibigan ko pag tuwing wash day, talaga naka-OOTD ako guys. Yung mga pormahan ko, talaga. Tapos, ayun, ang gastos ko talaga nung college ako. Siyempre, hingi-hingi lang tayo. Nung natuto na ako na yung nagtatrabaho nung pambili ko, parang doon ako natamaan. Ang hirap palang kumita na pera. Tapos yung mga kinukuha ko, wala naman ako napapala. Pag halimbawa nakuha ko na yung damit, okay, ito na yun. Pero hindi naman ako kikita doon. Siyempre dapat natin yung mindset natin, siyempre may mga nakikilala kami, okay na sila, parang nag-sacrifice muna sila ng mga ilang taon, tapos natuto silang mag-invest, yan. Ngayon chill na lang sila, travel na lang, ganyan ba? Ang saya! Medyo mahina yung boses ko ngayon, pero awan ko lang kung malakas dito, kasi nahihiya ako at may kalapit tayo na, tahimik sila eh. Pero may kalapit kasi tayo dito sa talaga, si Marvin kasi talaga yung parang nagturo sa akin pagdating sa budgeting. Kasi yung mindset niya talaga, nung nakilala ko siya, gusto niya yung mga invest, yung mga ganyan, ipon. Kasi nasa barko siya, kaya nga kami may pang-asikaso papunta ditong Canada dahil nga sa ipon din niya. Kasi sa barko, hindi rin siya bumababa. Kada tigil na sa mga bansa, hindi siya nagsha-shopping tulad ng iba na gumagala. Kasi sabi ni Marvin, pag lumabas daw siya, malaki daw yung malaki daw magagastos niya, kasi pag lumabas ka, mamamasahe ka pa, mamimili ka pa, ganyan. Nasa kabina niya, tapos nagbabasa siya. Yung mga may nabasa niya, yung parang mga rich dad ba yun? Basta yung pagdating, yung mga paano ka kumita ng ganito, paano yung pag-iipon, yung mga ganyan mga binabasa ni Marvin guys. Kaya inaano niya sa akin, magbasa ka rin ng ganito para matuto ka, ginaganyan mo ako. Sabi niya, syempre tumatanda na tayo, hindi naman tayo pwedeng YOLO. Pwede muna tayo magtiis ng mga 3 years tiis, tapos syempre pa sa 3 years na yun, nakaipon na kami, nakapag-invest na kami, doon na makapag-relax tayo. Kasi ayaw din naman yan dumating na hanggang, syempre dito kasi din sa Canada, pansin nga namin na kahit ang tatanda na, kahit mga senior na, naka-double job pa rin. Yung tipong na lang sana sila, nag-enjoy na lang ba. Kasi yung mga nakilala namin dito, yung mga namit namin, mga tito namin na maaga sila nag-retire, nag-enjoy na talaga sila. Pero yung may mga nakatrabaho ako talaga guys, ang tatanda na nila. Senior na talaga, as in mga 50, 70, 69, 67, 68 ganon. Nag-work pa sila, tapos walang day o pa, dire-diretso. Kasi daw madami daw silang expenses, ganun. Pero syempre magkakaiba din naman. Yung iba naman kaya madami expenses, madami silang tinutulungan. Ayun, syempre yung mga kamag-anak nila sa Pinas, sila lang yung inaasahan. Meron ako nakatrabaho, sinabi niya sa akin, babae,
hindi daw siya nakakauwi. Mula nang dumating siya dito, hindi daw siya nakakauwi ng Pinas kasi lahat ng kinikita niya, nagtatrabaho siya nung 7 days tapos minsan may part-time pa siya ng gabi. Siya daw nagpaaral sa mga pamangkin niya, hindi na siya nakapag-asawa. Siya daw nagpaaral sa mga pamangkin niya, tapos ang sakit na daw ng katawan niya, gusto niya ng pahinga. Kasi senior na talaga siya, kaso hindi pa daw pwede, ganto ganyan, yun. Sabi ko, kawawa naman. Tapos yun nga, sabi nga ni Ma'am Ina, depende rin daw yan sa lifestyle nung tao. Totoo yun. Kasi, naalala ko yung sabi ni parang may mga nakasama ata sila that time, na parang tinitingnan siya. Kasi nga, yung mga nakasabay niya, magaganda yung suot, parang mga branded, siguro mga, yung Coach ba, mga Chanel, saka Louis Vuitton yung mga bag. Tapos si ate, ano nga yung bag ni ate? Basta branded din siya, pero hindi katulad ng mga Louis Vuitton na talagang sikat daw. Parang tinitingnan siya. Siyempre may makikita rin tayong mga Pilipino na grabe mag-outfit talaga, lahat branded. Tapos sabi ni ate, okay lang naman sa kanya kahit ganun, pero at least daw meron naman siyang meron siyang savings, may ipon. Kasi na-realize ba? Parang naalala ko siya nung sinabi ni Ma'am Ina na tingnan mo, yung mga taong simple lang manamit, yung mga naka-t-shirt lang, naka-short, sila yung malaki yung ipon sa bangko. Tapos yung mga naka-branded, na bonggang-bongga yung mga naka-branded, sila yung mga walang laman sa bangko. Kung may laman mang konti lang. Kasi syempre na napupunta lahat sa luho. Tapos naalala ko, kasi syempre may mga ibang basher din sinasabi nila, laki nga daw ng pera namin dito, ipon daw namin dito, sinasahod, pero mukha daw akong nanay, losyang. Tapos mayroon nga din nag-ano sa akin sa my day ko sa Facebook, kasi nga, parang nakaganyan ako. So, ang puti nung ganito ko, tapos yung mukha ko ang itim. Kahit doon sa mga picture namin kahapon, yung mukha ko ang itim talaga, nasunog talaga, tapos yung dito, tapos yung hita ko maputi. Ang maitim yung kamay, saka yung mukha, kasi yun lang talaga naiinitan sa akin. Sinabihan niya ako na, mukha kang nanay, mukha ka ng nanay, wala ka pang anak, ginanon niya ako. So, hindi naman kami ganun ka-close, ginanyan na ako. Na lang, parang nireplyan ko na lang siya na, okay lang ate, madali namang magpaganda, basta may pera ka. Sabi ko, may ipon na naman ako, parang may ipon naman ako, so anytime kaya kong gumastos para sa sarili ko. Pero nga lang, may pina-priority pa kasi ako ngayon. Siyempre, pag inuna ko yung luho-luho ko, pagpapaganda, pagdating ng araw, paano na? Wala akong ipon, wala akong pang-invest. Kasi kapag nakapag-invest na kami, so may mga pwede na, may umiikot na pera kahit di kami magtrabaho, diba? May pang gastos kami. Tapos sabi nga nung mga ibang na comment section doon sa mga ibang vlogger, na dati yung mga picture, yung parang dati hindi pa sila ganun kasikat, ang itim-itim nila, pango sila, ang sama ng ipin nila. Tapos nung sumikat sila pag-vlog, nakapagpagluta, ang puti, nakapagpa-veneers, ang ganda na ng ipin, nakapagpa-rhino, ang tangos na ng ilong. Tapos yun, may mga ibang nag-share nun sa Facebook na hindi tayo maganda, or wala lang talaga tayong pera. Kasi kung may pera ka, madali na yun madali ka nang gumalaw, saka, diba? Sabi gano'n. Tapos, sabi ni Marvin, wag mo nang pansinin din ba yung mga ganyang tao. Sabi niya gano'n. Basta, mag-focus ka lang dun sa goal mo. So, ayun. Sabi ko, okay. Siyempre, si Marvin yung nag-ano sa akin. Kasi last year din, nag-focus kami doon sa tuition ni Marvin. Kung hindi kami nag-focus sa tuition ni Marvin, naggastos kami ng gastos, bili dito, kuha ng phone, bagong phone, tig-isa. Kasi that time di rin kami kumuha ng phone talaga, guys. Nung nakaluwag na kami, na kami ng tuition, for last tuition namin, saka lang kami kumuha ng bagong phone. Pero si Marvin lang. Inaano na ako ni Marvin kasi ngayon talaga, medyo nakaluwag na talaga kami. Yun. Hindi naman as in luwag, parang kaya nang gumastos naman. Pero syempre ngayon, syempre nandito sila mama. So, nagbabudget kami at least kahit hindi man ganun kabongga yung mga pupuntahan. Hindi naman yung mga maitatry namin, at least na-try na kahit yung tipong kailangan sa mamahalin talaga, as in mamahalin.
Yung tulad sa Niagara, kasi syempre yung mga Marriott ba, mahal talaga siya, nasa 700. Kumuha kami nung parang tutulugan lang namin kasi sa buong araw naman hanggang gabi, nasa labas lang naman kami, ganyan. Naghanap ako ng mura na maganda yung mga feedback dun sa hotel. Tapos sabi ni mama, ano nga daw, tutulugan lang naman daw sa, wala mang problema daw sa kanilang lang, kahit hindi yung katulad nung sa Marriott. Pero syempre, pag dumating na din yung time na okay na talaga kami, yun, tatry namin yung mga Marriott para ma-experience ng parents namin. Kapag may mga nakikita ako na gusto ko, lagi kong sinasabi na, pag nakuha ko na ba to, makukontento na ba ako? Yung parang masasayahan na ba ako? Or baka pag nakuha ko na siya, ngayon lang yung siya, tas bukas wala na, ganyan ba? Tapos sabi ko, magagamit ko ba siya palagi? Baka hindi ko lang siya magamit, makatambak lang sa bahay. Kaya ayoko nang bumili, 'di ba? Kaya yun, sabi ko, tapos sisipin ko yung bibili ko dito. Pwede ko naman siyang mabili din next year or pag nag-sale na as in bagsak presyo, pwede ko siyang makuha. Laging ganun na yung iniisip ko. Hindi naman sa syempre yung lifestyle nga talaga. Lalo na dito sa Canada na ang dali mong bilhin lahat ng gusto mo, hindi tulad sa Pilipinas. Syempre yung kakain ka sa labas sa Pinas, yung isang kain mo palang halos, so parang masasarap na talaga. Dito pag nag-buffet ka, minsan 1 oras mo or 2 oras mo lang, kaya mo nang kumain sa buffet. Sa Pilipinas, pag nag-buffet ka, isang araw mo na yung 500 plus. Minsan nga yung mga mahal mo 1,000 plus. So, pagtatrabaho mo siya ng 2 araw pa bago ka makakain doon. Siyempre, di ba, nagtrabaho sa Manila, minimum lang naman ako noon. Pero nung nasa Pilipinas, kasi parang natapik din nila, Ma'am Ina, yung about sa, yung may naipon ka ba sa Pilipinas or dito, parang ganun, basta yung parang ganun. Kasi sabi ni Ma'am Ina, may naipon siya sa Pilipinas, tapos dito naman, may naiipon, konti lang, pero at least yung mga benefits na natatanggap para sa anak, yun nga, healthcare, saka yung aral, at least para nagtatabi-tabi ka na lang daw ng paunti-unti, diba? Ayun, sa Pilipinas, guys, minimum lang yung sahod ko, 5,000, 15,000, tapos kada cut-off, 6,000, minsan nga hindi nga umabot ng 15,000, syempre may binabawas pa na mga, SSS ba? Oo nga, PhilHealth yun. So, minsan, nasa sahod ko nasa 6,000 plus or 7,000 plus. Nung naka 9,000 plus, kada cut-off yun kada quincenas yun. Tapos, nung pinaka natuwa talaga ako nung Pasko kasi nag 16 hours talaga ako nun. Kasi nga, gusto ko talaga may mapapadala ako sa magulang ko nun. Dahil nga si papa ko kaka-opera lang. Para nung nag 16 hours talaga ako for 1 month walang bakasyon. Tapos nagpabakasyon ako nun, birthday ko na. Talagang binilhan ko yung kapatid ko ng scooter na laro. Yung scooter na pambata. Kasi pa lang siya noon that time. 7 years old. Mga ganong edad or 6 years old. Basta mga ganong edad siya. Tapos, kinain ko sila mama sa labas. Tapos parang yun yung nasa Pinas ako, pinakamalaki, yung nagtatrabaho ko sa hotel, parang pinakamalaking nabigay ko ng mama ko. 9,000, tuwan-tuwa na ako. Yung parang, ang binabayaran ko ng upa, 2,500. Tapos may binabayaran akong, insurance. Kumuha kasi ako ng insurance nung medyo okay na yung work ko. Parang 3 months na ako sa trabaho, kumuha na ako ng insurance. 2,500 sa upa, 1,500 sa insurance ko, 500 naman para sa aking 500 sa pagkain ko for 1 month na yun pinagkakasya ko yun. Kasi minsan naman pwede kaming kumain nun sa hotel kasi libre yung food namin doon, may parang canteen kami doon. Pag tanghalian doon ako kakain, tapos before ako umuwi, kumakain ulit ako, parang hindi na ako lalabas ng gabi. Tapos noon nga, kaya maganda yung katawan natin nun. Minimaintain ko talaga yung katawan ko dahil sa hotel. Hindi kasi pwede ng mataba ka. Hindi naman sa alam mo na yung standard sa Pilipinas. Lalo na yung uniform namin, as in fitted. Kita yung shape mo. Iyon, kaya ayoko talagang lumaki ako. Wala akong katsyan-tsan nun. Ang sexy ko nun. Dito lumaki talaga ako. Lalo na nung medyo nakaano-ano na kami ni Marvin, nakakakain-kain na kami.
Tapos, ayun, pag alis nila mama, doon na uli kami magdagdag na ng ipon namin. Kasi syempre, alam niyo na nangyayari ngayon dito sa Canada, ang daming rules na nagbabago. So, if ever na walang mangyari sa amin dito, at least, meron kaming may uwing pera para makapagsimula kami sa Pilipinas, guys. Tapos, yun, kaya parang nung dumating kami dito, nawala na talaga yung mga, as in, yung mga luho ko. Yung tipong sabi nga ni Mario, minsan nagpapaalam ako, be, gusto ko nito, bilhin ko kaya, be, bilhin mo, pera mo naman, may pera ka naman. Sabi niya, nanginaya ko, hindi ko naman siya magagamit kasi lagi ko lang suot. Syempre, itim na t-shirt, jogging pants, tas isa lang yung sapatos ko na yun lang sinusuot ko. Alam niyo yung binili kong guest na sapatos, parang 2 or 3 beses ko pa lang siya nagagamit mula nung October. Tapos itong Jordan na regalo ni Marvin, parang 3 beses ko pa lang din siya nagagamit. Hindi ko siya magamit lagi. Dahil ito lang lagi nasusuot ko. Kung magagamit ko siya pag may mga gagalaan kami ni Marvin na magaganda talaga, yan, nagsusuot ako niyan. Tapos ito nga, nung graduate si Marvin, sabi ko, graduation ni Bebe, deserve kong pumorma ng manamit ng maayos, sabi kong ganun. So, isang bagsak yung bumili ako ng, di ba, ng long sleeve, nung pants, tapos nung heels ko, yan, kaya medyo maayos tala tayo, hindi tayo mukhang katulong. Kaya yun, parang sabi ko, tapos syempre medyo pricey, para sa akin na, parang mahal na, pero kung sa iba, mura pa yung aking, yung sinuot ko. Syempre nag-ano tayo, na ko na nahihinaya ko, pero sabi ko, magamit ko pa to sa mga ibang okasyon kapag may mga na-invite sa amin, para naman ako hindi dugyot. Tapos lagi ko sa vlog, diba, may gusto akong camera pang pang vlog talaga yung camera. Tapos napalitan siya ng pocket 3, yung maliit lang talaga, as in maliit lang, para dun sa mga shy type daw. Para minsan magagamit din ni Marvin. Yun siya, nasa 1,100 ka siya, medyo pricey talaga. Kaya naman ng budget kung bumili, pero sabi ko, okay pa yung phone ko, okay pa yung iPhone 12 mini yung ginagamit ko. Ngayon, gamit ko yung phone ni Marvin, yung iPhone 14 Pro Max. Tapos sabi ko, inaano na nga ako ni Marvin na bumili na ng bagong phone para nga daw mas maganda yung pang camera ko. Sabi ko, okay pa to, be. Hindi ko pa naman, sabi ko, kaya pa naman, nakakapag-video pa, parang hindi pa naman as in, nagpo-full yung memory ko, ko. Wala pa naman ako naging problema, kaya sabi ko, hindi mo na kukuha ng phone. Kasi, syempre, kumbaga yung 1,000 plus na pambibili ko ng phone or nung packet 3, itatabi ko na lang. May iba kong pagkagamitan, diba? Kasi, syempre, this year, may goal kami ni Marvin, and next year, may another goal naman kami. So, may goal kami this year na makaipon ng gantong halaga. Ganyan. Kasi yung Ate-Noel namin yun na nalaman yung mga ganyan eh. Parang this year may goal. Ba, makaipon kami ng 15,000 Canadian dollar, ganyan. So, ito nga guys. So, ngayon, mula nung March, kasi yung pinaka nag-start na kami ng ipon, March, April, May, dumating sila Mama Aida. So, hataw-hataw kami sa, ako sa work, tapos si Marvin, nakakapag full time siya, pwede siya mag full time, depende kung mabibigyan siya, mahaba yung oras niya noon sa Tim Hortons. So medyo nadagdagan yung ipon namin ni Marvin. Nagbubukod kami ng pera, may ipon kami ng pang-amin, may ipon kami ng pambayad namin ng utang. Di ba may utang pa kami kay Mama Aida, yung ginamit namin dito sa Canada. Kasi nagko-compute na si Marvin. May work ako noon nagko-compute na siya yung mga ibabudget pa namin sa mga susunod na araw, sunod na linggo. Siyempre, pupunta kami ng Niagara. So, dapat may budget na kami kung magkano yung gagastusin namin sa yung mga activities doon, sa mga pagkain. Tapos, ganito, sa gantong araw, ganito yung gagastusin natin. Compute, or pasobrahan natin ng ganito. So, inaano na din niya yung mga sahod namin. Kinakompute niya na yung sasahudi namin hanggang sa pag-alis nila Mama Aida. Tapos sabi niya sa akin,
ang laki pala na ipon natin, sabi niya sa akin. Ako naman, hindi ko naman pinapansin yung laman ng account ko. Kasi syempre magkaiba kami ng account. May sarili siyang account, may sarili ng account. Pero syempre pinagsasama lang naman namin yon. Nung nag-compute na siya, sabi niya, nagulat siya kasi daw, ang laki daw pala ng naipon na namin. Nung mga, syempre mula noong lumipat din kami dito, kung makikita niyo, kumakain kami sa labas, nung parang minsan 3 beses sa isang linggo, minsan naman 2, 3 linggo. Sa isang buwan, 3 beses kami. Wala naman kaming pinagsha-shopping masyado kasi syempre nagdagdag kami sa food namin. Dati, last year, 350 isang buwan namin. Tapos nung January na natapos na yung tuition ni Marvin, dinagdagan namin, naging 400 na yung budget namin. Tapos nitong, na siya, medyo mahaba na yung oras niya sa Tim Hortons. Nitong siguro mga March, ginawa na niyang 500. Pero hindi namin nauubos yung 500 talaga, guys. Siyempre, minsan kain sa bahay lang pala. Tapos magbabaon kami. Baon lang kami ng mga, yun din yung isang nakatipid sa amin, guys. Pagpapasok kami sa trabaho, papasok si Marvin sa school niya. Hindi siya bumibili din sa labas. Ako hindi rin ako bumibili. Talagang pack lunch lang kami. Hindi naman kami mahilig sa mga Starbucks, Tim Hortons. Kung masusundan yung, halimbawa, nag-milk tea kami ngayon or Starbucks or Tim Hortons, masusundan yan after 2 to 3 months kasi hindi naman kami mahilig sa Kaya ang iba nagtatanong sa amin kung nagko-coffee daw kami, hindi kami po nagko-coffee. Bihira lang po. Pag parang minsan, syempre, nararamdam mo, ay, nakikrave ako sa ganito, bibili tayo. Tapos pagbibili pa kami ni Marvin ng milk tea, Starbucks na frap, saka yung iced coffee ng Tim Hortons, isa lang binibili namin malaki. Hati pa kami kasi hindi rin namin nauubos. Parang lang namin, pampalasa lang talaga ni Marvin. Ayan, nakaanuhan din. Tapos, si Marvin, wala talaga siyang hilig bumili ng mga gamit para sa sarili niya. Ako ang nagsasabing, bibili ka naman nito para sa'yo. Siyempre, kailangan mo. Pag kailangan talaga, sinasabi ko bumili ka kasi para sa'yo naman yan. Tapos, pero si Marvin, galante pagdating sa akin. Siyempre, alam niya kasi na mahilig talaga akong pumorma. Nakilala niya ako, pumuporma talaga ako. So, nung pumunta kami dito, talagang na-stop na talaga yung mga hilig ko sa ang dami kong sapatos, damit sa bahay namin sa Pinas, guys. Alam niyo ba, ako yung nilalapitan ng mga kaibigan ko pagdating sa mga damit, sapatos, kapag meron silang mga parting pupuntahan. Yung tipong wala ako sa bahay namin, pupunta lang sila sa kwarto, pipili lang sila ng damit. May cabinet kasi ako, malaki yung cabinet ko. Pili lang sila doon, tapos mga sapatos, ang dami ko din sapatos. Kaya yun. Alam niyo yung 2 sapatos, yung binili ko, parang Guess na brand, naka-sale yun, yung binili ko siya. Tapos sabi ko, gift ko sa sarili ko. Nabili ko siya mga October na, guys, last year. Tapos niregalohan ako ni Marvin kasi sabi ko, gusto ko yung Jordan. Gusto ko talaga siya pero hindi ko binibili kasi nga mahal. Niregalohan ako ni Marvin nung birthday ko. Hindi, nung Pasko. Pero late lang niya nabigay dahil wala siyang makuha na size ko, size 7. Laging ubos yung mga size 7, guys. Dapat lang talaga marunong kayo mag-control sa sarili nyo. Kasi kung hinahayaan nyo lagi yung sarili nyo na, ay, deserve ko to, deserve ko yan. Minsan naman deserve natin. Pero syempre, isipin mo na lang minsan na kaka-deserve mo, wala ka ng panggastos. Pag halimbawa may emergency, wala kang makukuha, ganyan. So, kaya kami ni Marvin, laging inaano ni Marvin, ayun, di ba syempre minsan, may dadating yung time na mawawalan ka ng work o mag-lay off or magsara yung company. Ang inaano ni Marvin, dapat yung ipon namin, good for 3 months, 6 months dapat, na kaya tayong mabuhay dun sa ipon natin. Kasi di ba nung nag-pandemic nga, ang daming nawalan ng trabaho, as in, yung ipon daw nila, nagalaw nila lahat. Kaya lagi sinisecure ni Marvin na, hindi tayo pwedeng masasagad lagi, ganyan. Kasi minsan, pag meron kami mga gastos na gusto namin magganto, yung budget natin hindi kaya, hindi pwedeng masasagad tayo. Kasi paano pag ganto, ganyan, yun. Alam nyo, nung lumipat kami dito, hindi naman as in nasagad. May natirang konti sa ipon namin. So, 2.8 yung binayad namin dito. Siyempre, kaka-start lang uli namin ng February mag-ipon. Dahil January nga nagpadala kami ng balikbayan box. Namili kami.
Kaya, ayun. Kaya, ano lang, parang na ano lang din ako na, uy, nakaya namin yun. Nakasurvive kami last year. Siyempre, hindi mo din naman ano, saka mo lang ma-realize na, grabe, ang galing. Minsan hindi rin ako makapaniwala sa sarili ko kasi ang gastador ko talaga guys noon. Si Marvin hindi talaga since nung high school siya. Ano lang siya, galante lang siya pag may girlfriend siya. Ayun, doon lang naman siya gumagastos. Tsaka sa parents niya, naalala ko nung sinabi niya sa akin, nung nagbabarko siya, binigyan niya din ng pang plane ticket sila Mama Aida papuntang Australia. Pero hindi nila nagamit dahil nga nag-pandemic na ata. Kasi may mga kamag-anak din sila Marvin sa Australia. Di ba ang Philippines sa Australia malapit lang daw. So, ayun. Ewan ko lang kung kailan nila itutuloy nila Mama. Ang tagal na nun eh. Parang mga 5 years na kami ni Marvin. Siguro mga 6 years na yun. Hindi na sila natuloy. Gusto nila Mama kung bibisita doon. Kasama na rin kami. Baka matagal-tagal pa yun. Kaya sabi ni Marvin, Mama, gano'n na rin kayo. Kasi magre-retired na si Mama, pumasyal-pasyal na rin kayo, ganyan. Ano pa ayaw pa nila Mama dito magstay Hindi pag stable na kami, syempre, kailangan din namin ng alalay sa amin pag nagka-baby kami ni Marvin. Pero sabi nung iba, kaya daw namin yan, kaya. Syempre ako, natatakot pa rin ako. Si Marvin gusto na kasi niya. Sabi niya sa akin, magdo-double job daw siya. Mag-start na daw siya maghanap ngayon na work from home lang naman, parang mga 5 hours, baka daw may makukuha siya para at least sa bahay lang Monday to Friday. Tapos wala talaga siyang pasok ng Sabado, Linggo, pahinga niya talaga. Para madagdag yung ipon. Hindi na namin kasi iniisip yung mga tax na babawas sa amin. Kasi minsan di na naman namin nararamdaman eh. Hindi ko na chinecheck yan yung mga payslip ko, hindi ko na chinecheck. Basta kung ano yung pumasok sa akin, okay. Kasi sabi nga ni Marvin yung okay din naman kasi yung per hour niya. Sabi niya, ang laki daw na nababawas sa kanyang tax. Sabi, hayaan mo na be. At least, mas maganda yung malaki kaysa kakaunti. Next year, ikaw madadali. At least next year may makukuha ka. Ganun naman daw yung ginagawa din nga nung iba na alala ko yung pinanood ko kay Kuya Inags na yung ano niya, federal tax niya, malaki daw yung pinapabawas niya sahod para pag nagdating yung pagpa-file ng tax, hindi siya magbabayad. Minsan, siya pa daw yung binabayaran, pabalik. Yun. Syempre, nakakaano din pag magbabayad ka. No? Uy, kahit sabi yung 500, magbabayad ng 500. Hindi nga 500, yung iba nga 1,000 plus 2,000 plus. Pero, yun nga, if ever nga magbayad kami next year, magbubukod lang kami. Kasi hindi naman siguro lalaki ng mga 5,000 yung babayaran namin sa file pag ano namin ng tax. Siguro mga 1,000 to 2,000 yan. So, magbubukod na kami. Bubukod na namin if ever. So, kung hindi naman kami magbabayad ng, ng tax namin next year, at least may ipon kami. Halimbawa, inipon namin 2,500 for next year. May ipon kami 2,500. Tapos, wala pala kaming babayaran. Kami pa yung babayaran. Didagdag sa ipon namin. Diba, guys? Or pwede namin minsan, travel tayo, be. Ganyan. So, ayun lang, guys, yung share ko sa inyo. Medyo kumukulimlim na ba yung tawag doon? Dumidilim na kasi, kaya papasok na ako at lumalamig na rin. Lumalamig na kasi anong oras na din. Si Marvin, baka hinahanap na yung phone niya. Phone niya kasi yung gamit ko. Madumi pa yung kamay ka. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Meron din po akong Facebook page na Crystal in Canada at TikTok account na Crystal Herrera. Thank you. Bye!